It is so good to be back wearing full riding gear. Good day everyone, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And yes, I am wearing full riding gear. Kwento ko na lang sa'yo. Sana maging interesting to para sa inyo. Kapulutan nyo ng kapaki-pakinabang para sa inyong pag-ride. Okay, proponent ako ng all the gear all the time. Ibig sabihin, wearing proper riding gear every time you ride. Yun nga lang, nasira kasi yung TCX touring boots ko. Okay, nasira yung TCX touring boots ko after naming maka 12,000 kilometers. Bumigay. Naipa-repair ko. Yun nga lang, talagang sa tingin ko kinakailangan ng bumili ng bagong boots. And today I'm wearing my new boots, LS2 Gara. Wait lang, hindi ko mapakita. Ba't ako nandito? Okay. I'm not supposed to be here. That's my new LS2 riding boots. Gara. Model niya is Gara. Wait lang. Na-OC ako sa side mirror ko. Anyway, so simula nung nasira yung TCX touring boots ko, naipa-repair ko yun. Pero yun, kailangan na rin ng palitan. So ang sinusuot ko noon is mga sneakers, Converse, yan mga ganyan, yung training shoes ko, running shoes ko, kung ano-anong sapatos. And yun nga, napakaswerte kong nilalang, napakaswerte kong lalaki. Maraming salamat sa aking commander at ako'y pinapaskuhan advance Christmas gift ng new boots. Yan nga, bumili kami sa Moto World. Ayan, so shout out sa Moto World sa Mega Mall. Ayan, sa kanila ko rin binili sa Moto World, Glorieta ko binili yung TCX touring boots ko dati, yung my first boots. So ngayon Moto World uli ako. Ito namang LS2 Gara. Napakasimple lang naman, huwag na nating masyadong habaan yung video. Ang essence lang naman ng pagsusuot ng full proper riding gear is full protection. Yun lang naman yun eh. At yung level of protection na makukuha natin is depende dun sa level of safety na meron yung riding gear natin. Pero as long as meron niyang safety certificate, yan, na-inspect yan, meron siyang certification na siya ay para sa riding, for riding, then that's fine, that's okay. Hindi na ako masyadong magiging conscious sa brand or kung ano pa man, kasi sa ngayon madami nang lumalabas na mga bagong brands na maganda talaga quality. Yun nga lang, yung ibang mga brands alam nating established na, alam natin na matagal nang nandito at matagal nang nasa business, kaya alam na nila yung mga in and outs ng paggawa ng proper riding gear. Ayun.
So nasa sa inyo na yun, at saka nasa budget nyo na yun. Kasi ang isa sa pinakamalaking hadlang para bumili ng proper riding gear sa tingin ko is yung budget, yung pera. Kasi mahal ang riding gear. Kaya nga hindi agad ako nakabili. So ngayon nasa 16,000 kilometers na kami ni Octavia. So 4,000 kilometers wala akong riding boots. So mahal. Itong LS2 Gara is nasa 6,000 pesos. Yung TCX touring boots ko dati nasa 9,000 pesos. At doon naglalaro yung mga presyo nasa mga, sabihin natin on the average, mga nasa 10 to 11,000. Meron ka ng decent and okay touring boots. Shit. Baha, putik. So ngayon, bine-break in ko tong sapatos ko, bagong sapatos. Tingnan natin. Ngayon, ano yung kaugnayan sa wait lang. Meron pala akong marami pang ibang dahilan kung bakit ayaw magsuot ng proper riding gear ng mga riders. Bukod sa expensive at hindi makabili. Another reason is sila masyadong maselan na kapag naka-riding gear, mukhang Power Rangers, mukhang Bioman, mukhang racing, mukhang overkill, mukhang alam mo yun, ang daming iniisip na kaartehan na mukhang ganito, mukhang ganyan, pangit ang itsura, hindi bagay sa forma, hindi bagay sa ride. Yun yung isa sa nakakainis doon, yung aesthetics. Inuuna pa yung aesthetics kesa sa safety. Kasi hindi daw ganyan, anyway. Another reason is yung hindi naman daw sila nagra-ride ng matindi. Diyan lang naman daw, malapit lang naman daw, mabagal lang naman daw. At yung isa pa, yung sinasabi lagi na maingat naman ako. Ayan, maingat naman ako. I-address lang natin yun saglit, mabilis lang. Hindi natin masasabi ng aksidente. Although ako naniniwala ako 99% of accidents are avoidable. Yan ay nasa skills natin yan. Skills, nasa knowledge, skills and attitude natin yan as riders. If we are better, safer riders, we can avoid 99% of all accidents. Maliban na lang yung 1% na mga acts of nature. Yun. Diba, biglang bumuka ngayon ng lupa dito sa Magallanes, di ba? Wala na akong magagawa doon, ay bumuka lupa eh. Pero kung nag-cut tong bus, nag-cut tong SUV, kung meron akong knowledge and skills and the right attitude, maiiwasan ko yung dalawang yun. So hindi natin masasabi ang aksidente kung kailan siya mangyayari. So dapat lagi tayong handa. Hindi natin pwede sabihin dyan lang naman ako, kasi meron na ako nakitang ganun na disgrasya. Dyan lang naman, unang kanto pa lang na disgrasya na. Hindi pwedeng sabing mabagal naman ako, kasi meron din ako nakitang na aksidente na nadamay sa aksidente na nakatigil lang, nakapark lang, diba? Dahil mali yung posisyon na tinigilan niya. Knowledge, skills and attitude, yun ang makakapagsalba sa atin sa aksidente. Pero dahil nga hindi natin alam kung kailan mangyayari ang aksidente, at hindi sa lahat ng pagkakataon talagang kakayanin ng knowledge, skills, attitude yung mailigtas yung sarili natin,
then we need to be protected and secured. Yun, protect and secure. We need to make sure na in case we fall, meron tayong protection. Yun ang kahalagahan ng proper riding gear. Hindi yan pang forma, hindi yan pang fashion show, hindi yan para meron kang maipagmalaki sa meet up or general assembly nyo. Hindi. Ang riding gear ay para sa isang bagay lang. Yan ay para sa SEMP lang. Ayan. Mapapakinabangan natin ang proper riding gear kapag tayo ay bumagsak. Yun ang kahalagahan yan. Ang protection against yung pag-SEMP lang, pagkiskis sa semento, pagtama ng ulo, impact, yan, abrasion, yan, scratches. At hindi naman talaga tayo maiiligtas 100% ng proper riding gear. Mababawasan yung damage, mababawasan yung sakit. Kasi meron din naman akong nakita na naka proper riding gear pero nasagasaan ng truck, o edi patay din. At least meron tayong protection and security. Protection in case I fall, security na hindi ako masasaktan ng ganong katindi, I can still go home. Ayan. Ngayon, para ma-focus natin ng konti sa aking new riding boots, marami talaga hindi nagbo-boots. Magtingin kayo ngayon, no? Diba? Hindi sila talaga naka-boots kasi hindi daw komportableng suotin, mabigat, matigas, malaki, bulky, mukhang Power Rangers o kung ano man, OA. Pero ang protection ng riding boots, kasi according to studies, tatlo yung parts of the body na pinakalaging tinatamaan ng injury sa mga motorcycle crashes. Yun yung head, yun yung hands, at saka yun yung feet. So kung mapoprotektahan natin tatlong yun, okay tayo. Kaya nga merong 3 essential riding gears, hindi pwedeng wala: helmet, gloves, and boots. Ang riding boots kasi kaya yan malaki kasi nga may extra material dahil meron niyang protection, meron niyang padding, meron niyang hard shell. Kaya siya mahal kasi maraming materials ang ginamit. Yung construction, yung pag-aaral, yung science behind the design for maximum protection. Kaya siya bulky kasi nga yun nga, may mga extra protection, kaya siya mabigat, ganun. Kaya siya hindi komportable minsan dahil nga hindi siya ganun malambot tulad ng mga sneakers. Pero yung may nagsabi dati na hindi daw siya maporma tulad ng mga basketball shoes. Bakit ka magsusuot ng basketball shoes kapag nagra-ride? Riding nga, 'di ba? Hindi naman basketball ang usapan. Para sa akin talaga, walang excuse. There's no excuse para hindi tayo magsuot ng proper riding gear. Yun nga, meron 3 essential riding gears: helmet, gloves, and boots. Yun yung talagang hindi pwedeng mawala. Yun, sa akin nawala yung boots ko, nasira, hindi ko masuot, hindi ko magamit. Kaya ngayon talagang nagkumahog ako na mag-ipon sana. Nag-iipon ako pambili ng riding boots. Yun nga lang, talagang napakaswerte kong nilalang, mahal na mahal ako ng asawa ko. So binili na niya ako ng regalo, riding boots. So yung inipon ko, pinag-iisipan ko ngayon kung baka bumili na ako ng yung tina-target kong new helmet na HJC C10. Ayan. Kasi sa ngayon, sa linya ng HJC, yung C10 ang pinaka safe, pinaka magandang standards na helmet. So I will see you on the next video. Dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much.